Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Kanina ay makulimlim, hanggang ngayon ay paambon-ambon, pero biglang lumitaw ang araw. Sumikat ang araw ngayong umagang ito ng Sabado, ikapitong araw ng ating nobena. Kanya lang, kung hindi man nakakahiya sa mga deboto, inilipat sa umaga ang misa. Kasi po, pag Sabado na at hapon na, naku po, wala na pong pare na makakapagmisa dahil sa marami pong misa na sa mga barangay. Hindi katulad nung araw, ang pare ay pumupunta lang sa barangay kapag ka piyesta. Minsan, 2 beses sa isang taon. Pero ngayon po ay linggo-linggo na. So, nagle-level up. Kanya lang, ang nangyayari nga po ay nahihirapan po tayong makahanap ng pare. Yan. Tapos, marami pang mga libing-libing, may binyag, may kasal na nangyayari po pagka-araw ng Sabado. Mga kapatid, ang Sabado ay traditional yan, araw yan ng Mahal na Birhen. Kung ang Biyernes ay araw ng Nazareno, araw ng kabanal-banalang puso, lalo na pag ito'y unang Biyernes ng buwan, tulad kahapon. Pag ang Miyerkules naman ay araw ng simba sa Baklaran sa Inananlaging Saklolo. Ang kada Sabado ay nakalaan para sa ating mga debosyon sa Mahal na Ina. At ngayon ay Sabado sa buwan ng mga puso. Diba ang February, dahil sa Valentine's Day, ay tinaguri ang buwan ng pag-ibig, buwan ng mga nagmamahalan, at buwan ng puso. Sa pagkakataong ito, wala naman po tayong santong itinatakdang dapat nating gunitain, ay ating ipagdiriwang ang banal na misa sa karangalan ng kalinis-linisang puso ng Mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, sa simula ng ating banal na misa, ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kung gaano kalayo ang ating puso sa puso ng Mahal na Ina. Ang kanyang puso, kalinis-linisan, ang ating puso, kuminsan may mga nilalaman na galit, may mga iniisip na masama laban sa kapwa. Oo nga, hindi alam ng kapwa, hindi naman namumutawi sa bibig o nakikita sa panlabas na anyo. Pero ang kasalanan sa pag-iisip, sa diwa at sa puso ay kasalanan pa rin na nakikita ng Diyos. Sa mga pagkakataong lumayo tayo ng masyado sa huwarang kalinis-linisang puso ng Mahal na Birhen, humingi po tayo ng kapatawaran upang tayo maging karapat-dapat sa banal na misa at sa piyestang darating, sa mga biyayang matatanggap sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Hingin natin ang biyaya na ang ating sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ang ating mga puso ay malinis din at mawalan ng anumang mga pagkakasala. Idalangin natin ang ating mga pangsariling kahilingan. Sa pagnonobena, dapat tayo ay may hinihinging biyaya na bukod tangi. Ang mga pamisang iniaalay, ang mga intensyon ng lahat ng mga tagapagtangkilik at nagtataguyod at namumuno sa ating mga pagdiriwang. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng Mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ang Espiritu Santo. Bilang tugon sa pagdalangin ng Mahal na Birhen para sa amin, pagindapatin mong kami ay maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan, at huwag nating kaligtan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangakong na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo po ang lahat.
ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa nga't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sila sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pa ngang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo po tayo. Sipo po tayo mga kapatid. O ngayon lang yata itong ikapitong araw ng nobenaryo na ang misa ay naging umaga. Tama ba yon? Laging gabi, hapon. Kasi tandang-tanda ako nung nakaraan linggo, naibigay nga sa akin yung karangalang iyon na sa taong ito, 92 taon na ng ating pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes ay, Diyos ko, sino ba naman ako? Hindi naman ako karapat-dapat. Pero nilob ng Diyos, ibinigay sa akin din ng mahal na Birhen na itong taong ito ay yung karangalang nagbukas o nagsimula ng ating nobenaryo. So, tanda ko yon, 5:00 ng hapon ng misa. Nakita ko doon sa tarpaulin na nakapaskel, dapat ang misa ngayon ay 5:00 din ng hapon. Kanya lang, kulang po ang ating mga kaparian. So tayo ba ay mga tiga rito lahat sa Bustos? Baka yung mga iba po ay taga-ibang mga lugar. O tanongin ninyo, sino ba yung inyong mga kura, paroko doon? Sino ba yung mga pastol, yung mga kaparian na nangangalaga sa ating espiritual na pangangailangan? Sapat ba? Ang kura ng Bustos ay nagdiwang na ng 50 taon. Mantakin nyo, ang Father Leo, 50 years na. Ako'y magte-25 pa lang. Kalahati lang nun. Sa makatwid, kung ano yung nagawa ko na ngayon, si Father Leo, dumating na nung point na ito, nung ako'y bagong naordinahang pare. 25 taon na. Year 2000 ako eh. Taon din yun ng hubileo.
bahagi ng pagdiriwang ng dakilang hubileo ng taong 2000 ay 4 po kaming sabay-sabay na naordenahan. So bahagi yon ng 1 taon ng mga selebrasyon. Ang petsa ng celebration namin ay ika-4 na linggo sa panahon ng pagkabuhay, buwan ng Mayo, pagkaraan ng mahal na araw, yung ika-4 na linggo ng pagkabuhay. At kaya ang celebration ng aking anniversary sa Mayo, abay ngayong taon na eleksyon, ang tinamaan, halalan. O, tahimik na lang, hindi na ako magse-celebrate, ipagdadasal ko ang ating mga namumuno sa ating bayan. Napansin ba ninyo yung unang pagbasa? Kailangan medyo himay-himay natin ito at ipaliwanag eh. Kasi napakahalaga nito. Eto, ang sabi ng sulat sa mga Hebreo, hindi naman tiyak ng mga Bible scholar na si San Pablong Apostol ang sumulat nito. Kaya hindi nilalagay. Hindi katulad ng mga iba, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, may una, may ikalawang sulat pa. Yung Tesalonica, una't ikalawa. Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, Efeso, Filipos, Colosas. Sulat kay Timoteo, una't ikalawa. Sulat kay Tito, yon, mga ganon. Apostol, ay nako, lumalakas ang ulan. Salamat naman at yung aking tanim na gulay ay nadidiligan. Sabi, nagtanim ako ng gulay pagkabagong taon ay uminit na ng uminit. Di nagdidilig ako ng nagdidilig. Ngayon lang naman umulan ulit ng ganyan. Pero sana sa piyesta walang ulan, ano? Sana sa araw ng piyesta walang ulan para may prosesyon. O ngayon, ito ay sulat sa mga Hebreo. Hindi natin kilala kung sino talaga, hindi yata si Apostol San Pablo kasi iba ang lengguwahe nito at yung mga salita. Ganun ang pag-aaral na ginagawa. Tinitingnan yung mga salitang pinipili, yung mga temang pinag-uusapan. Doon mo makikilala kung kanino nagmula yung sulat. Kasi yung mga sulat ni Apostol San Pablo, makikita ninyo may common thread eh. Pag pinaghambing-hambing yan ang ginagawa ng mga matatalino, basa ng salita ng Diyos, halos masaulado na nila. Ngayon, itong sulat sa mga Hebreo, medyo iba. Kaya hindi ito nagmula sa panulat ni Apostol San Pablo. Kaya alam to ng mga lektor, basta yung sulat sa Hebreo, walang pangalang San Pablo doon. Ano ang nakasulat dito sa talatang, ano bang talata ito? Hindi kasi sinusulat doon sa tabi ng talata yung number pag-aklat ng leksyonaryo. Pero yung Bible, nakatapat talaga yung number doon. Doon lang sa itaas, nakasulat, Kapitulong 3, Kabanatang 13, ang talatay 15 hanggang 17, 20, 21. Hindi ako nagagaganyan. Hindi ko ginagaya yung mga sekta, mga pasaway. Yung salita ng Diyos ay ginagamit nila ginagamit sa pagtatalo, ginagamit sa kung ano-anong mga likong pagpapaliwanag. Huwag yung hahangaan yung hinahangaan nyo yung si Eli Soriano, sumalangit nawa, namatay na. Pero kung hinahangaan nyo dahil kabisado niya ang Bible, no! Mali naman ang unawa. Yung mga born again, baliktad, balubaluktot ang kanilang pangunawa. Pagka kayo may tanong, huwag kay Soriano, tanong nyo kay Father Dennis, mas maganda pa ang sagot ko sa Biblia din galing. Tanong nyo kay Father. Kaya yung mga pari ngayon may paghamon din sa kanila. Abay, umayos-ayos kayo. Baka tanungin kayo ng parokyano, hindi nyo masagot, nakakahiya. Ano? Tapos pupunta sa mga born again. Yung pa ang sasagot. Aba, gawin niyo yan, tanungin niyo. Pagka hindi masagot ni Father, wag na kayong kumibo. Pero isang signal yun na, aba Father, ay umayos-ayos ka. At ang mga parokyano ngayon, level up na. Amen?
Iba na. Sana nga ang mga Katoliko mas pamilyar sa Biblia. Hindi kasi nagbabasa ng Bible, nakakahiya sa mga sekta. Nakikigamit lang sila, atin ang aklat, nakikigamit sila. Paano nila ginagamit? Para lait-laitin tayo. Ginagamit nila yung galing sa atin para tayo ay lait-laitin. Yan. Kung minsan, totoo din naman yata ang sinasabi nila Ang mga Katoliko hindi nagbabasa ng Bible. Marunong naman bumasa. Yan ha. Hindi ako nagsasabi nung Hebreo 13, ang talatay 15-17. Ang paglabas, tatayan na 13-17. Tatama yun, sinabi ni Father hindi ako ganon ha. Ayoko ng mga ganyan. Baka ako pa ang pagmumula ng magpapasalamat sa akin yung mga medalang papel na pahaba. Simusulat ng taya. Tapos sa labas may blackboard silang maliit. Whiteboard na ngayon sinusulat yung tumamang numero. Nako, tumama yung 13-17. Kasi sinabi ni Father yun yan. Ano ang sabi dito sa sulat sa mga Hebreo? Napakaganda. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. So, ito po, hindi lang yung pare. Kasi ang pare ay sa larangang espiritual lamang. Sa katunayan, sa buhay natin sa mundong ibabaw, si Father, inihahanda tayo doon sa buhay doon sa kabila. Yung buhay na forever. Pero yung buhay natin dito sa lupa, na hindi forever, Diyos ko, ngayon lang umagang ito tumatawag nga sa akin, pagkaraan ng misa ito, hahabol ako sa libing. Dala-dalawa yata ang libing ngayon sa bayan. May libing sa Talampas. Yung buhay natin sa mundong ito na hindi forever, ang talagang nangangasiwa niyan ay ang pamahalaan, ang pamunuan ng ating gobyerno. Bobotohin natin sa darating na eleksyon yung punong bayan. Yung punong barangay, hindi. Bukod ang eleksyon ng yung talagang kapiling natin sa barangay. Pero yung bayan, yung mayor at saka yung kanyang pangalawang punong bayan, mga kagawad o konsehal, yan, bobotohin natin yan sa darating na Mayo. Wala akong celebration. Huwag nyo nang intayin na, Father, hindi mo man lang kami inimbita, silver anniversary pala ng iyong ordinasyon. Ba't wala man lang kaming kabali-balita? Wala talaga. Father, minsan lang sa buhay naman ng pari yung 25 taon. Si Father Leo, nandun ako nung nag-50. Ilan ang obispong dumating? Ilan ang obispong nakipagmisa? At ang handaan sa Tangos, doon sa Sagrada Pamilya, na nakikain din naman ako. Napakaganda, napakasaya. Hindi matutumbasan ng ginastos na yon. Yung talagang hindi baling gumastos, hindi matutumbasan ng gastos yung tuwa at saya, tagumpay ng okasyon. Ako, kalahati lang naman noon. Siguro, sa 50 taon na lang, kung ako'y buhay pa. Si Father Leo. Pagdasal natin, mga kapatid. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Ito po ang ating mga pinuno ng gobyerno. Sila'y may pananagutan at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Nakikita ko yung tarpaulin ng kandidato. Ang sabi ganito, ibalik sa taong bayan ang pera ng mamamayan. Yung binabayad na buwis, parang pinipintasan o binabatikos yung kasalukuyang pamunuan nitong humahamong kandidato na kapag siya ang naging punong bayan, yung pera ng tao ay gagamitin talaga sa kanila. Ang pinupuntirya nito, mga kapatid, accountability. Pagsusulit, nagbabayad ng tao ng buwis, gustong makita ng tao kung saan napupunta ang perang iyon. Kaya yun ang rallying cry ng ibang kandidato.
Yung humahamon sa kasalukuyang nakaupo. Parang yun ay isang subtle way, ika nga. Isang paraan para iparamdam kinakailangang magsulit. O ano ang sabi ng salita ng Diyos? Magsusulit sila sa Diyos ukol sa pananagutan nila ng mga siwa sa taong bayan. So mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Maaring ang mga tao ay lokohin, maaring hindi natin malaman ay yung pala binubulsa na yung ating binabayad na buwis. Maaring tayo, hindi natin alam. Pero, hindi yun natutulog. 24/7. Nakatingin yan, nakamasid yan. At ang sabi ng sulat sa Ebreo, sa mga Ebreo, magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kaya pagdasal natin na sana ang ating mga punong bayan may konsyensya. Kailangan yun May bumubulong baga sa kanilang kalooban na bawal yan. Labag sa batas yan. Hindi yan dapat ginagawa ng namumuno sa pamahalaan. Kung sila'y susundin ninyo na dapat lamang, salita ng Diyos susunod tayo. Kung sino man ang manalo. Hindi nanalo yung manok ko Ang aking ikinakampanya yung kandidatong ito natalo. Dahil sa natalo yung kanyang kandidato, ayaw na sumunod sa nanalo. Hindi po ganon. Yan problema ngayon sa Amerika. Halos naghati ang buong Amerika dahil kay Trump at kay Kamala. Natalo si Kamala. Halos kalahati ng buong bansa parang nagtatampo ngayon. At si President Trump ang lakas ng dating. Nakakadalawang linggo pa lang nakaupo, ang dami na agad na pagbabago. Napakabilis, parang kidlat. Nagbago ng lahat. At may 20 Pilipino na yata na nadakip. Yung mga tinatawag na TNT, tago ng tago, nadakip na at pauuwiin na. Alam niyo mga kapatid, kung may mga kamag-anak po tayo sa Amerika, sa ibang bansa, na hindi legal. Pag sila po ay nadakip, ang pangalan nila'y nakalista na, hindi sa aklat ng buhay, sa computer, at hindi na sila pwedeng makabalik doon. Blacklisted ang tawag doon. Markado na. Kaya kung merong hindi legal at nagnanais na maging legal, kusang loob na susuko, kusang loob na umuwi at dumaan sa tamang proseso. May proseso po ang pagiging citizen. Pagka yung mga nagturista tapos nagtago na, by 90 days lang yon. Ako merong 10-year visa din ako 10 taon. Pag lumampas ka ng 3 buwan sa Amerika na hindi ka umuuwi, nako, illegal ka na. Pwede ka nang dakpin at ngayon, hindi santong dasalan, santong paspasan na ngayon. Ganyan po ang disiplina ng Pangulo ngayon ng Amerika. Ayan, susunod kayo sa kanila, magagalak sila sa pagtupad ng tungkulin. Tulungan natin. Binoto natin Kahit pa hindi natin binoto natin yung isang kandidato na hindi nagwagi, hindi nagtagumpay. Kahit pa, basta pag natapos ang eleksyon at yung eleksyon naman ay maayos, hindi naman nagkaroon ng dayaan. Pag ang eleksyon ay tapat, malinis ang halalan, kung sino yung mananalo dahil nagsalita na ang taong bayan, ganoon po ang ating bansang demokratiko. Kung ano yung gusto ng nakararami, yon ang mauupo. So pagka yun meron na po tayong mayor, kung yun dati man o napalitan na siya, kung sino man, susunod. Lalo na, mabuti naman siguro yung kanyang mga patakaran. Susunod tayo at siya ay magagalak sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Kung hindi, salita ng Diyos ang nagsasabi, kung hindi susunod sa pinuno,
mahahapis sila. Kahit pa sabihin nating yumayaman sila, makapangyarihan sila, malungkot pa rin sila kung ang tao'y ayaw ng sumunod sa kanila. Ayaw. Maaring mangyari yun. Sila'y mahahapis at, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ito makabubuti sa atin. Malungkot na yung ating mayor, yung ating congressman, senador at gobernador, mahahapis eka sila at pag sila'y malungkot, hindi rin yun makakabuti sa atin. Yan ang sinasabi ng sulat sa mga Hebreo. Ngayon naman mga kapatid, itong ating ebanghelyo, tayo po ay nasa karaniwang panahon. Binabasa natin yung San Marcos sa mga ordinaryong araw. Pagkalinggo, babasahin ang San Lucas. Taon-si ngayon pag Sunday. Pero ngayon, binabaybay natin itong mga mahalagang bahagi. Nasa ika-6 na kabanata ng San Marcos. Ito, ang mga apostol, ano ang tawag doon? Isinugo, ipinahayo, tapos nagbalik na sila at nagulat sa Panginoon ng lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Kaya tayo, meron din tayong sending off. Meron tayong, nakikita ko yung ginagawa yun sa parokya, lalo na yung mga katekista, yung mga, hindi ko alam yung mga liturgical ministries. Kasi itong mga nasa harap kong ito, puro ito mga liturgical ministries. Ito yung mga paglilingkod sa banal na pagdiriwang. Merong mga naglilingkod na wala sa mga ganitong liturhiya, banal na pagdiriwang. Katekista, naku, napakahalaga niyan. Pwede kong iwanan itong mga lay minister na yon, mga sakristan, pero hindi yung mga nagtuturo sa paaralan. Yung mga Knights of Columbus, hindi yan liturgical. CWL, Legion of Mary, hindi yan liturgical. Yung mga samahan ng Kopradiya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, yan, hindi yan liturgical. May isang liturgical ministry na hindi lumalabas sa pagdiriwang, pero tinuturing silang liturgical. Yung Mother Butler Guild, MBG. Bago magmisa, sila yung marit-marito, ikot ng ikot, ayos ng ayos. Pagkaraan ng misa, sila din ang makikita nyo ulit na nagliligpit, nag-aayos. Pero sa mismong pagdiriwang, nandun sila sa sakristi. Ang tawag sa kanila, MBG, Mother Butler Guild. So ngayon, yung koro, yan ay paglilingkod sa mismong pagdiriwang. May pag-aawit tayo, sila yung namumuno. Meron po tayo itong mga angels ang tawag sa kanila. Hindi ko nga masyadong maintindihan ngayon ng job description nila. Kasi dati, sila po ay sakristan, pero ayaw na po ni obispo ng babaeng sakristan. Kami sa Laguna, never. Hindi pinapayagang sakristan ito, puro lalaki. Kasi yung trabahong yun, pati lay minister. Ang lay minister, walang babaeng lay minister. Sa ibang bansa, meron. Ako nakita ko, hindi ako natutuwa. Naka-jogging pants, nagja-jogging. Tapos humabol doon sa 6:30 ng umagang misa. Naka-jogging pants, naka-rubber shoes, tapos nagsusubo ng komunyon. Sa Amerika, ganyan. Ay, nako. Ganyan ba dito sa California? Never again. Hindi na ako magmimisa dyan. Parang walang galang. Parang yung banal na komunyon kung ano na lang yun. Tingnan nyo lay minister natin. Kung ano yung kulay ng liturhiya, suot din nila. At sila ay hindi nga lang sila dapat na nagsusutana o nag-aalba. Kasi dati nag-try na magganon pero binago yun ng mga obispo kasi meron po tayong isang prinsipyo sa liturgy. Yung hindi pare, wag nyong pagmukhaing pare. At yun naman pare, pag nasa labas, hindi mo na makilalang pare. Nagmumukhang ordinaryong tao na para makapasok sa sabungan.
para makapag-inuman sa beer garden. Sasabihin pa oy, wag niyo akong tawaging Father. Pare na lang, paring Dennis. Baka marinig nung mga mananayaw ng mga pa-sexy dyan. Aba, may pare pala dito ngayon. Tingnan nyo, mali yun. Mali yun. Si Father nasa sabungan. Ano ginagawa? Tumataya din. Mga paganyan-ganyan. Nagkikristo. So yon, yung pare, wag naman gawing parang ordinaryong tao na hindi mo na makilala. Abay, pare pala yon. Ba't nasa sabungan? Ba't nandun sa inuman? Ito naman mga parokyano ito. Ako, Father, mag-inuman tayo. Sa bahay na lang. Gusto nyo sa kumbento. Wag naman doon sa kanto. Sa kanto, nagiinuman. Hindi ba si Father yun? Tapos pag nalasing na umiihi sa tabi-tabi. Nakakaya. Kura namin yun. Umiihi sa tabi-tabi. Langon-lango. Nagmimisa yung mga bata kasi, tiba, nasa tabi nung pare, nagsasahod na ganon. Nagre-reklamo yung mga sakristan. Naku, Father, yung pare namin, amoy alak. Unang misa sa umaga, 6:00 ng umaga, amoy alak. Siguro madaling araw na nung umuwi. Nagmimisa ay laseng. Sana naman wala nang ganon. Meron pa kayang ganon? Sana wala na. Masama iyon. Nasa madyungan. Tapos, yung ating mga laiko, yung mga hindi pare, huwag nyo naman gawing pare-parian. Mali din yon. Yan. So, ngayon, may mga ganyang klaseng paglilingkod sa ating mga parokya. O, ngayon, ang sabi dito, napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa nga't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng mga alagad? Sobrang busy. Hectic. Ang nobena, hapon, gabi. Kuminsan, susundan pa yan ng prosesyon. Ba't yung 7 araw, ginawang 9:00 ng umaga? Bakit umaga ngayon? Kasi mamayang hapon, sobrang abala ang mga pare. Walang magmimisa dito. Nandun sa iba't ibang mga barangay, pasakay-sakay ng tricycle, palipat-lipat. Kasi kailangan misahan yung ating mga kababayang mahihirapan pang pumunta sa simbahan. Kasi malayo na ang Kambaog, malayo-layo na ang Talampas, di lalo pa yung malamig, yung lisyada ginagawa ng parokya. Kasi malayo. Tinatawagan ako ng parokya ng Sibul, San Miguel. Tinatawagan ako ng Pinaod ng San Ildefonso. Sabi ko, bakit? Wala bang pare? Hindi na kaya ni Father Edmond sa Sibul, si Father Angel Santiago sa Pinaod ng San Ildefonso. Tinawagan na ako ni Monsignor Peng ng Plaridel. Hirap siya. Si Father Leo, 50 taon ng pare. Pagtatrabahuin natin, katulad ng ginagawa ng mga batang pare, baka mamaya bumigay ang Father Leo. Hindi. Yung mga ganong senior clergy, sila po ay mando na lang ng mando. At ang kanilang mga misa, paisa-isa sa parokya pa. Pag kinakailang magpahinga, aakyat lang, ando na yung kanyang silid. Yung mga sasakay ng tricycle, umaangka sa motor. Kahapon, ako'y nakaangka sa motor. Nandun ako sa San Roquing Highway, San Roquing Hinukay ng Baliwag, dyan sa Barangka. Kasi Nazareno ang patron ng Barangka. Unang Biyernes kahapon. Father, sana ikaw na rin ang nagmisa sa Friday ng gabi. Hindi na nga ako makapunta sa Santo Cristo ng Baliwag. Meron pang Nazareno ng Barangka. Hindi po bago yan, mga kapatid. Nung panahon ni Jesus ay ganyan na. Hindi na nila makuhang kumain pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, aba, magpahinga naman din kayo. Pumunta kayo sa ilang napuok. Kayo ba'y nakaranas ng mag-retreat? Retreat sa Tagaytay. Retreat sa Baguio. Bakit ang mga retreat house nandun sa mga bundok?
na malamig ang klima, para kang naka-aircon? Bakit may mga retreat na Biyernes hanggang Linggo? Yun ay sinabi ni Jesus yan eh. Magtungo kayo sa ilang, yung medyo malayo, makasagap naman ng ibang hangin. Ilang na pook, kumbaga, Tagaytay, Baguio, malayo sa karamihan, makapagpahinga ng kaunti. Umalis ang Panginoon, lula ng bangka at nagpunta sa ilang nadako. Ginagawa ni Jesus ang retreat. Sana all. Aba, magkano ang bayad? Diba? Ang retreat house ngayon, hindi bumababa ng 1K sa bawat araw. Kung Friday to Sunday, pero masarap ang pagkain sa retreat house. Alagang madre. Diba? Ang galing ng mga madre sa mga ganyan. Diyan sila magaling. Yung retreat house. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis, kaya't mula sa lahat ng bayan, yung mga tao patakbong tumungo. Mga kapatid, naka-attend na kayo ng piyesta ng Quiapo? Pag nabalitaang, ayun, nandito na ang poon. Ako, nagtatakbuhan yung mga, parang mga langgam. Ngayon meron tayong tinatawag na drone. Yung drone lumilipad. Kaya niyang kumuha ng picture mula sa matataas na lugar. Abay, kita mo, parang mga langgam. Ang daming tao. Natutupad yung mga salita ng Panginoon, natutupad sa piyesta ng Quiapo. Ito naman mga sektang ito binabatikos. Sabi ko, bakit kayo, kung wala kayong sasabihing maganda, bakit kayo pintas ng pintas? Bakit kayo ganyan, puro kayo batikos? Hindi nyo ba alam, yung Bible na sinasabi ninyong basa kayo ng basa, hindi nyo ba nabasa yung nakasulat dyan na napakaraming tao, pinagkakalimpumpunan ng tao, ano pa nga't hindi na makakain ng Panginoong Jesus? Baka naman magka-ulcer na. Baka naman magkasakit na yung pare. Nangyayari po, mga kapatid. Ang mga tao patakbong nagtungo, nauna pa sila kay Jesus at sa mga alagad. Si Jesus, mga alagad, nakabangka. Sila ay tumatakbo sa lupa sa baybayin ng lawa ng Galilea. Paglunsad ng bangka, nakita ni Jesus, napakaraming tao para silang mga tupang walang pastol. Alam niyo mga kapatid, ang tao ngayon ay uhaw. Kaya alam niyo, di napakarami. Alam niyo kung ano ang paraan? Social media. Napakaraming tao. Lahat sila'y uhaw, lahat sila'y gutom. Alam niyo ang solusyon? Online. Live stream. Kaya yung cellphone na yan, yung mga matatanda na hindi na masyadong bihasa, nagagalit sa mga kabataan kasi hindi na sila tinitingnan sa mukha ang mga batay nakatutok sa cellphone. Alam niyo yung cellphone, pwede yan sa maganda, pwede yan sa pangit. Yung mga kabataan, kung minsan nawawalan ng galang sa halip na kinakausap na maayos hindi man lang nakatutok pa rin sa cellphone. Yun ay mali, yun ay pangit. Pero ang maganda dyan sa bagay na yan, yung mga matatanda, wag naman basta kokondenahin na lang na, nako, ba't ba nauso yung mga bagay na yan? May, may gamit. Hindi yan inutil. Yan ay may napakalaking gamit. Sa dami ba naman ng tao ngayon, gusto mo makarating sa iba't ibang lugar? Ayan, nako, nakatutok sa akin ng mga camera. Kung minsan hindi ko alam Tapos may Father, nakita ka namin sa Facebook. Ha? Kailan ba ako nag-Facebook? Hindi po. Ni-record yung misa tapos in-upload. Bigla na lang nagte-text sa akin, mga tiga Laguna, mga tiga Maynila, tiga Quezon City. Father, nakita ka namin, nagmimisa ka. Aba. O yun. Sa makatwid, sa pamamagitan ng mga teknolohiyang yan, mga alam ng kabataan ngayon, pero yung mga matatanda, laos na. Hindi na alam. Meron ba ngayong mga lola na, alam ba ninyo yung mga upload?
Oh, alam niyo ba yung mga views? Alam ba ninyo yung mga comments, reactions, downloads? O alam ba ninyo yan? Ako rin, hindi rin ako masyadong bihasa na eh. So ayan, dahil dyan, makakarating sa maraming tao ang mga salita ng Diyos. Gamitin natin yan para kawawa ang mga tao. Kailangan nila ng paggabay. Ito yung mga kapatid. Huling talata, huli na. Last na ito. Yung mga tao, uhaw na uhaw, gutom na gutom, para silang mga tupang walang pastol. Ano ang ginawa ni Jesus? Binigyan ba ng pera? Binigyan ba ng pera? Kung minsan, may mga tao talaga na dapat tulungan ng simbahan. Dapat abutan ng ayuda. Binigyan ba ni Jesus ng pera? May isang pagkakataon, 5,000 tao, pinakain niya. Pinadami niya yung 5 tinapay at 2 isda. Nabusog, hindi lang natingahan. Nabusog at yung lumabis na pagkain, 12 bakol ang napuno. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Galante ang Diyos. Hindi kuripot tulad nating mga tao. Humingi ng tulong ang bisita, kuripot. Ang Diyos, bigay todo, bukas palad, galante. Ngayon, kailangan din naman yung pinagbigyan, magsusulit. May accountability, may transparency. Saan ba napunta yung aming donasyon? So, pananagutan yun nung taong binigyan. So, ano ang ginawa ni Jesus? Tinuruan sila ng maraming bagay. Okay? Ini-imagine ko ang Panginoon, ang anak ng mahal na birin. Wala namang microphone si Jesus. Nagtuturo siya, nagsasalita. Yung mga tao, nakikinig. Kasi pag si Jesus nagsasalita, hindi nakakaantok. Hindi siya nakakaantok. Marunong siya kung paano lalagyan ng timplang medyo maanghang, maalat-alat, maasim-asim, para masarap, interesting, hindi kaaantukan, hindi lalayasan. Pagka ba naman yung pagtuturo natin ng salita ng Diyos, walang katorya-torya, nakakaantok, hindi pa marinig, talagang aalis ang mga tao. Hindi talaga sila magtatagal. Pero yun ang ginawa ni Jesus. Tinuruan sila ng maraming. Gaano katagal kaya magsalita si Jesus? Pag ang misa ay lumampas ng 1 oras, nagre-reklamo ang mga tao. Alam niyo ba ang El Shaddai? Magdamag. Walang tulugan. Bakit ba ang pananampalataya ng mga nag-El Shaddai ay ganoong kalalim? At ang mga ordinaryong parokyano, mananampalataya, pagka lumampas ng 1 oras ang misa ay nagre-reklamo, isinusumbong, yan Father Dennis na yan, Ate Ludi, huwag nyo nang iimbitahin yan. Abay, ang haba ng misa. Kasi nga si Jesus, nagtuturo ng maraming bagay. Kasi ang mga tao ay uhaw na uhaw. Pagka uhaw ang tao, ay kailangan ng pamatid uhaw. Pagka ang tao ay nagugutom, busugin. Galante. Hindi yung tinitipid. Kuripot. Hindi ganun. Basta sa mga ganitong bagay, mga kapatid, tungkol sa Diyos, wala tayong kabusugan. Amen? Hanggat maaari, lumalim pa ng lumalim, lumawak ng lumawak. Nako mga kapatid, pag yun hindi naman talaga natin maaabot yung pinakadulo nun Pag habang hinuhukay, lalo pa lumalalim. Hindi natin makikita yung hangganan nun Hanggang sa tayo'y mautas ang buhay natin Yung buong buhay natin ay walang iba kundi pagpapalalim, pagpapalawak, at nang tayo'y lalo pang papalapit ng papalapit sa Diyos sa tulong din ng halimbawa at panalangin ng mahal na Birhen. Amen? Tumayo po tayo para sa ating panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan ngayong araw na ito ng Sabado sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon.
mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Lumalapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang panalangin. Ang atin pong itutugon, o ito'y kaugnay ng ebanghelyong narinig natin. Pastulan mo ang iyong bayan, o Panginoon. Ulitin po natin. Pastulan mo ang iyong bayan. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasulan mo, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon. Magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, Bayan, O o Panginoon. Tulad ng ating narinig sa salita ng Diyos, ipagdasal natin ang mga namumuno sa ating pamahalaan. Lalong-lalo na yung mga kandidato na mga ngampanya para sa darating na halalan. At yung halalan sa Mayo, mga kapatid, naway maging maayos, mapayapa, malinis. Ayan. Lagi nating ipagdadasal ang ating namumuno sa pamahalaan. Pinagdarasal natin ang ating mga kaparian, ang mga tao'y napakarami para silang mga tupang walang pastol. Sana ang mga pastol ay bigyan ng kalusugan, lakas ng katawan, kasiglahan, masigasig sa paglilingkod, lalo na yung ating mga paring may katandaan na at gayon din ang mga paring kabataan pa. Pagdasal natin ang ating mga natatanging kahilingan. Di ba't pag nagnonobena, meron laging bahagi na tahimik, sumandaling manahimik, at ibulong sa Diyos ang biyayang hinihingi sa pagnonobena. Ano ba itong biyayang ito? Mahal na Birhen ng Lourdes, ipagkaloob mo po kung loloobin ng Diyos. Pinagdadasal ko yung mga taong humihingi sa akin, may isang tinadialysis na may colon cancer sa Ace Baliwag. Merong matandang taga-Cruz na Daan, nadulas, napilay, senior na. Meron pong mga libing na nagaganap sa mga sandaling ito, mga kaluluwa ng ating mga yumao. Meron akong kakilalang taga Maynila, parang gustong tanggalin sa trabaho at nanganganib ang kanyang pensyon. Naliligalig, hindi nakakatulog. Itong ating mga kapatid na ganito, humihingi ng tulong ng panalangin, pinagdadasal nating lagi, may awa ang Diyos. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming pagdalangin at mga alay, ngayong ginugunita namin ang mahal na Birhing Maria, upang makamtan namin ang tulong ng iyong habag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Dadasalin natin ang pinakasagradong bahagi ng Santa Misa sa orihinal na wika ng Inang Simbahan. Vere sanctus es, tunay kang banal, Domine, Panginoon, fons omni sanctitatis, hic ergo dona quae sumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis, upang para sa amin, corpus et sanguis fiant, maging katawan at dugo, Domini nostri, Panginoon namin, Yesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, nagpasalamat, fredshit, pinaghati-hati, deditque discipulis suis, iniabot sa kanyang mga alagad, dicens at sinabi, accipite, tanggapin ninyo, et manducate, kanin ninyo, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, ang aking katawan, quod pro vobis tradetur.
Similimodo, gayon din naman, postquam cenatum est, nung matapos ang hapunan, accipiens et calicem, kinuha niya ang kalis. Iterum tibi gratias agens, muli siyang nagpasalamat. Dedit discipulis suis, dicens. Accipite, tanggapin ninyo, et bibite, inumin ninyo, ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, kalis ng aking dugo. Novi et eterni testamenti, bago at walang hanggang tipan. Qui pro vobis, para sa inyo, et pro multis effundetur, ibubuhos, in remissionem, sa ikapagpapatawad, peccatorum, mga kasalanan. Hoc facite, gawin ninyo ito, in meam commemorationem, sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, panem vitae, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, calicem salutis. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, corpus et sanguis Christi, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Iba-ibang bansa, iba-iba ang mga salita at wika. Iisa ang pananampalataya. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng kanyang puso, Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso estibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas loob. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ni hindi na makuhang kumain pa dahil sa dami ng taong pinaglilingkuran niya. Nahabag sa mga tao, tinuruan sila ng maraming bagay. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mayroon pong isang nag-alay kanina, sabi sa akin, Father, kung dito na lang kayo ma-assign. So ako po ay guest priest, bisita, panauhin. So ang diocese ko po ay sa Laguna. Nakita niyo yung pagbasa ngayon. Napakaraming tao ni hindi na makuhang kumain ng Panginoon. Uhaw na uhaw ang mga tao, parang tupang walang pastol. Pag ako'y nasa Bulacan, nabawasan ng isang pari sa Laguna. Paano yung mga tupa doon? So hindi po, ako po ay pansamantalang nasa Bulacan kasi si Mama ay 94. Siya ay dapat laging dinadalaw. So nakalib po ako. Pero ang mga parokyano namin doon, kung ano meron sa Bulacan, naalala ko yung Calamba, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Los Baños, Santa Cruz, Pakil, Paite, Pagsanhan, Alamino, San Pablo. Ang dami pong tao. Mas marami ang pari ng Bulacan, kulang pa rin. Paano pa sa Laguna? So minumulat ko kayo kasi nakakakita kayo ng mga pari ngayon na buhat sa ibang mga lugar. Tagalog pa rin naman ang salita. Pero sa San Simon, Pampanga, tumutulong na rin ako. Ingino, manatili ake kayo. So nagmimisa na rin po ako ng Kapampangan kasi kulang po ang paring Kapampangan. So ipagdasal po natin, yun po ang sinasabi ngayon sa Ebanghelyo. Kakaawa po ang mga tao. Yung iba nagbo-born again na. Sa akin naman yung mga iyan hindi naman nagtuturong magnakaw, pumatay ng kapwa. Walang tuturong masama yun. Kung hindi rin lang kaya ni Father, di alagaan na muna ng mga ministro. Amen? Bumabalik din Bumabalik, pag ililibing na papamisahan din. Ano ba itong mga ito? Mukhang kamatayan ba yung pare? Sa kamatayan na. So yan, makikiusap ako sa ating mga lay minister na dadalin po sa parokya. Hindi ko alam kung... kita niyo to? Kaya lang walang susi. Dapat yan sinususian. So, pagkabisita, hindi po naglalagak ng Santissimo. So, dadalhin ito sa parokya ng Santo Niño sa Bustos. Amen? Dadagdag ko na rin yung galing pato sa Barangka kahapon Kakaunti naman yung sumobra. Kasi ako po ay hindi nakatira sa kumbento. Ako po ay nakatira sa aking kapatid. Yung ate ko po na doktora sa ACE. Ngayon, dinadalaw namin si Mama. So, pag uwi ko, saan ko lalagay ito? Wala naman kaming simbahan sa bahay. Tumayo muna tayo. Manalangin tayo. Nawala na yung aking... Ayun. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang piging ng walang hanggang kaligtasan, mapuspos nawa sa kasaganaan ng iyong pag-ibig, kaming gumanap sa paggunita sa mahal na Birhing Maria, upang patuloy naming madama ang walang patid na daloy ng katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Meron po ba magsasalita? Wala. So tayo po ay aawit sa karangalan ng mahal na ina. Handugan natin siya ng isang taus-pusong Salve Regina. Cedo et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Hebe.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, manalangin tayo. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosus Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur. Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Ave Maria Purissima, sin pecado Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyong lagi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Amen.